Sa bawat baryo, lalo na sa mga liblib na lugar, hindi mawawala ang mga kwento ng kababalaghan. May mga nagsasabing may mga diwata sa gubat, tikbalang sa daan o engkantong naninirahan sa ilalim ng mga punong matatanda. Kadalasan, mga kwento lamang itong isinasalaysay ng matatanda kapag nagkukumpulan ang mga tao sa gabi habang may dalang lampara at nakaupo sa harap ng bahay. Maririnig mo ang iba't ibang bersyon. May babaeng nawala at hindi na nakita. May binatang nagbalik pero parang laging malayo raw ang tingin. At may mga batang bigla na lang nagkakasakit matapos maglaro sa tabi ng sapa. Lahat ng yun, pawang sabi-sabi lamang para sa nakararami. Pero sa ilang tunay na nakaranas, ang mga engkanto ay hindi katahang isip. Bago ko simulan ang kwento, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. Salamat! Ako si Lorena, tubong Samar. Sa totoo lang, hindi ko inakalang magiging parte ng buhay ko ang isang bagay na dati naririnig ko lang sa matatanda. Mga kwento ng engkanto at kababalaghan. Noon, kapag may nagkikwento ng mga kakaibang karanasan, napapangiti na lang ako. Hindi kasi ako naniniwala. Ang nasa isip ko, gawa-gawa lang yun para takutin kami o di naman kaya ay makaagaw ng atensyon. Pero nangyari sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. At kung ano yun, malalaman nyo dahil ibabahagi ko dito ang kakaibang karanasan ko. Miss Aya, lumaki akong may simpleng pamumuhay. Ang pamilya ko ay hirap sa buhay. Nakatira lang kami sa isang maliit na bahay na pawid. At araw-araw, nakikisabay kami sa hirap at ginhawa ng bukid. Mula pagkabata, sanay na ako sa pawis at putik. Gising ng madaling araw, mag-iigib ng tubig, mag-aalaga ng mga kapatid at nakikisama sa pagtatanim kapag walang pasok. Tahimik at payak lang ang mundo ko noon. Hanggang isang gabi ng Mayo, nagkaroon ng sayawan sa baryo. Fiesta kasi, at gaya ng nakagawian, tuwing fiesta ay may tugtugan at sayawan sa plaza. Ako, bagamat hindi mahilig makisalamuha, ay napilitan dahil sinama ako ng mga pinsan ko. Sabi pa nila, minsan lang ito sa isang taon, kaya dapat ay maranasan ko rin. Matapos ang sayawan, ako lang ang naglakad pa uwi dahil naiwan pa ang mga pinsan kong nakikipag-inuman. Madilim na ang daan, tanging ilaw ng buwan at mga alitap-tap lang ang gabay ko. Wala naman iyong kaso sa akin. Hindi kasi ako matatakutin at sanay na ako sa madidilim dahil wala pang kuryente noon sa baryong kinatitirhan namin. Kabisado ko na rin ang daan at sigurado akong walang mangyayaring masama sa akin. Habang naglalakad na nga ako, nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. Hindi ito ordinaryong lamig. Parang may ibang presensyang dumampi sa balat ko. Bigla akong kinilabutan. Nang malapit na ako sa lumang puno ng balete, may narinig akong tinig. Pabulong. Mahina ngunit malinaw. Tinatawag nito ang pangalan ko. Lorena. Napatigil ako sa paglalakad. Lumingon sa paligid at hinanap kung saan nanggagaling ang boses na naririnig ko. Ngunit walang tao. Nagsimula akong kabahan at nagmamadali na sa paglalakad. Halos tumakbo na nga ako dahil sa takot na nararamdaman ko, lalo na at mag-isa lang ako. Ngunit sa bawat yapak ko, pakiramdam ko'y may sumusunod. Pagdating ko mismo sa tapat ng puno ng balete, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Mula sa likod ng puno, may lumitaw na aninong. Unti-unting nagkakaroon ng anyo. Isa siyang lalaki, matangkad, maputi, matangos ang ilong at napakahaba ng buhok. Dinuduyan iyon ng hangin, kaya naman hindi ko maaninag masyado ang mukha niya. Pero ang mas nakaagaw ng atensyon ko ay ang mga mata niya. Kumikislap iyon sa dilim, para bang mata ng pusa. Kakaibang itsura niya, halatang hindi taga-baryo. Maya-maya pa, ngumiti siya sa akin at nagsalita. Huwag kang matakot. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ang boses niya'y malambing, malalim at tila may mahikang humahaplo sa puso ko. Ako si Amadeo, Lorena.
Pagpapakilala niya at marahang inilahad ang palad niya sa harapan ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Hindi ako ordinaryong nilalang, Lorena. Isa akong tagapangalaga ng punong ito. Isa akong engkanto. Ngunit magtiwala ka, hindi kita sasaktan. Pagpapatuloy niya, nanlaki ang mga mata ko. Noon ko lang napatunayan na hindi pala lahat ng kwento ng matatanda ay gawa-gawa lang. Naramdaman kong gusto kong tumakbo, pero may kakaibang puwersa ang pumipigil sa akin. May halong takot at pagtataka, pero higit sa lahat, may kakaibang hatid na kapanatagan ang presensya niya. Sa hindi ko malamang dahilan, marahan kong inabot ang kamay niya. At bago pa man magdapo ang mga palad naming dalawa, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nawalan ako ng malay. Kinabukasan, nagising na lang ako sa loob ng silid tulugan ko. At nang tanungin ko ang aking ina kung ano ang nangyari, ayon sa kanya'y, nadaanan ako ng mga pinsan ko sa may puno ng balete na walang kamalayan. Pinagtulungan nga nila akong buhatin at inuwi sa bahay namin. Inakala ng mga itong dahil sa kalasingan kaya hindi na ako umabot sa bahay namin. At yun nga ang pinaniwalaan ng lahat. Hindi ko naman na sila tinama dahil maski ako, hindi ako sigurado kung ano ang mga sumunod na nangyari matapos kong makita ang gwapong lalaki sa may balete. Iniisip ko na lang na panaginip lang ang lahat, ngunit nang muli akong dumaan sa puno ng balete, nakita ko na naman siya, yung lalaki. Agaran siyang ngumiti sa akin at muli akong kinausap. Hindi kita pipilitin, ngunit nais kitang makilala pa, Lorena. Sabi niya, at doon nga nagsimula, Miss Aya. Mula noon, gabi-gabi kaming nagkikita sa ilalim ng balete. Nakikipagkwentuhan siya tungkol sa kanyang mundo. Isang mundo na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Isang lugar na puno ng ganda at kayamanan. Ngunit hindi basta nararating ng kahit sino man. Sa bawat gabi, nadarama ko ang lalim ng kanyang damdamin. Unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko alam kung anong mahika ang meron siya. Pero sa bawat salita niya, para bang lumalambot ang puso ko. Hindi ko siya nakikitang masama. Sa halip, nakikita ko ang isang nilalang na tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang sa isang gabi, tinanong niya ako kung maaari ba niya akong dalhin sa mundo niya. Aniya pa'y, hindi na umano ako mahihirapan roon. Hindi na makakaranas ng gutom at pagod. At higit sa lahat, magiging asawa niya umano ako. Natigilan ako, naguguluhan. Mahal ko na siya noon. Ngunit tao ako, may pamilya at hindi ko alam kung paano sila iiwan. Nang banggitin ko ito sa kanya, hinaplos niya ang aking pisngi. Malamig ang kamay niya. Ngunit puno ng lambing. Hindi kita pababayaan. Maniwala ka sa akin. Mahina niyang sabi. Sa paglipas nga ng mga araw, Miss Aya, hindi ko na maitago ang pagbabago sa aking sarili. Napansin ng ina ko na gabi-gabi akong umaalis. Hanggang sa isang beses, nadatnan niya akong pawisan at galing sa labas. Lorena, saan ka ba galing? Galit niyang tanong. Umiling ako at sinabing naglakad-lakad lang. Ngunit mahigpit ang tingin ng aking ina. Huwag mong sabihing may engkanto kang kinikita. Lorena, makinig ka sa akin. Delikado ang mga nilalang na yan. Maaari ka nilang agawin at hindi ka na makabalik. Nanlumo ako sa narinig ko. Alam kong tama ang pangamba ng aking ina. Ngunit paano ko tatanggihan ang pusong nahulog na sa kanya? Nang gabing iyon ay nagmukmuk lang ako sa loob ng kwarto. Pinag-iisipan ko ang lahat. Hanggang sa lumipas ang 3 gabi, muli akong nakipagkita kay Amadeo. Pasensya ka na, Amadeo, pero ayaw ng nanay ko. Natatakot siya para sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at tinitigan ako sa mata. Kung tunay ang pag-ibig mo, huwag mong hayaang masira ito ng takot. Lorena, mahal kita. At sa piling ko, hindi ka na magdurusa. Doon, tuluyan akong bumigay. Sa ilalim ng puno ng balete, ikinasal kami ng walang kaanak na nakakaalam. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ko at bakit nagawa ko ang mga bagay na hindi naman dapat. Hindi pangkaraniwan ang naging kasal namin. May mga aninong sumulpot,
May liwanag na bumalot sa amin at may mga awit na nagmumula sa kawalan. Pakiramdam ko, wala ako sa lupa, kundi na sa ibang dimensyon. Matapos ang gabing yun, sa ilalim ng puno ng balete kung saan kami ikinasal ni Amadeo, nagsimula ang mga pagbabago sa buhay ko. Akala ko noong una, panaginip lang ang lahat, pero hindi. Unti-unti kong napapansin na may mga bagay na kakaiba na ang nangyayari sa akin. Mas gumanda raw ako ayon kay mama, kahit puyat at pagod sa bukid, parang hindi ako nadadagdagan ng kulubot o libag sa katawan. Ang buhok ko ay laging makintab at ang balat ko'y parang hindi natatamaan ng araw. Kapag nakakasalubong ako ng mga kapitbahay namin, napapatingin sila sa akin ng matagal, tapos ay magbubulungan sa likuran ko. Pero hindi rin basta-basta ang nagiging bulungan nila. Ay, si Lorena, parang iba ngayon ah. Naku, baka may inaaruga na yan. Kita mo ang kutis oh. Akala mo'y mayaman. Kung ako sa inyo, layuan nyo na yan. Baka mahawa pa kayo. Ilan lang yan sa mga lagi kong naririnig na bulungan sa mga tsismosang kapitbahay namin. Sa umpisa, hindi ko sila pinapansin. Pero habang tumatagal, mas dumadami ang usapan. May mga pagkakataong bigla na lang silang tatahimik kapag dumadaan ako. Tapos maya-maya, maririnig ko na lang na pinag-uusapan na nila ako. Para bang sinasadya talaga nilang iparinig ang lahat ng yun sa akin. Bakit parang halos makita na ang dugong dumadaloy sa katawan ng batang yan? Tignan mo nga't napakaputi. Napakakinis na ng balat. Bigla na lang nagsiwalaan yung mga peklat. Wika ni Aling Sabel. Ay nako, hindi ba't halatang may nagpapakain dyan? Hindi normal ang aura. Segunda naman ni Aling Merna. Baka may kinakalantaring engkanto. Alam nyo naman ang usap-usapan tungkol sa engkantong nangunguha ng mga kadalagahan dito, hindi ba? Nung unang panahon hindi lang isa o dalawa ang nawala sa baryong to, kundi marami sila. Kahit hindi nakakapagtaka kung bakit may mga dalagang bigla na lang nagbabago rito. Singit naman ni Aling Berta na halos uugod-ugod na sa katandaan pero hindi pa rin matigil ang pakikipagtsismisan. Hanggang sa isang hapon noon, mismong ang kapatid kong bunso na ang nakakita sa akin. Nahuli niya akong may hawak-hawak na isang kakaibang bulaklak na kulay ginto. Bigay ito ni Amadeo sa akin na mula pa sa kanilang mundo. Agad tumakbo si Lita papalapit kay mama at gaya ng inaasahan ko, sinumbong niya nga ako. Agaran akong nilapitan ni mama. Nang makita niya ang hawak-hawak kong bulaklak, mabilis niya itong hinablot at itinapon sa apoy. Lorena, ano ba itong pinapasok mo sa buhay mo? Huwag mong sabihing totoo ang usap-usapan dyan sa labas na may kinakalantari kang engkanto. Bulalas ng aking ina na halatang nagpipigil sa galit niya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Pero mahal ko siya. Hindi ko na kayang itago. Halos matumba si mama sa narinig niya. Agaran siyang napakapit sa poste ng bahay namin. Ay Diyos ko ka anak. Alam mo ba kapag sumama ka sa kanila, baka hindi ka na makakabalik dito sa atin. Anong nangyayari sa pamilya na to? Hindi makapaniwalang sabi ni inay. Halos mag-hysterical na nga siya nang malaman niya ang totoo na ikinasal na ako sa engkanto. Dahil nga sa nangyaring yun, Miss Aya, lumabas ang balita na may engkanto nga akong kinakasama. Aba, lalo pang dumami ang usap-usapan ng mga kapitbahay namin. Kahit sa tindahan lang, dinig na dinig kong ako ang ginagawang pulutan ng mga mahaderang tsismosa. Ay nako, tama pala si Aling Berta. Asawa na pala ng engkanto si Lorena. Kaya naman pala parang rena kung maglakad. Hindi na yan galing sa tao. Kayo bantayan yung mga anak nyo Baka biglang kunin. Habang lumalakas ang bulungan ng mga tao, lalo ring nagiging mapusok si Amadeo. Gabi-gabi niya akong sinusundo, pinapakita ang kayamanan ng kanyang mundo. May mga pagkain na bigla na lang lumilitaw sa lamesa. May mga alahas na hindi mo mabibili, kahit sa bayan. At lahat ng yun, tinatanggihan ng aking ina. Lorena anak, huwag mong tanggapin.
Baka yan ang maging tanikala mo para hindi ka na makawala. Mag-isip ka nga ng mabuti. Napakalaki pa ng pangarap ko para sa inyo. Bakit ba nauwi ka sa ganito? Tumatangis na sabi ni inay. Pero paano ko tatanggihan kung puso ko ay kumakapit kay Amadeo? Mahal ko siya at kahit na marami ang tutol, iba ang hatid niyang pagmamahal. Ewan, hindi ko na alam kung ano ang dapat gawin ng mga sandaling yun. Hanggang sa isang gabi, kinausap niya ako. Mahal, hindi ka naligtas dito. Ang mga tao sa paligid mo'y nagsisimula ng magduda. Sumama ka na sa akin. Bago pa sila gumawa ng hakbang laban sa inyo. Naramdaman ko ang pagtulo ng mga luha ko sa pisngi at doon, marahan akong tumango. Muli nga akong dinala ni Amadeo sa ilalim ng puno ng balete. Pinapikit niya ang mga mata ko at nang dumilat ako, nasa ibang lugar na kami. Sa paningin ko, parang paraiso. Mga palasyong kumikislap, mga halaman na kulay ginto, mga ilog na parang kristal. Hindi ko maipaliwanag ang ganda, pero habang nakatingin ako roon, may lungkot akong nadarama. Kahit anong yaman at ganda ng paligid, hindi ko may tatanggi na hinahanap ko ang pamilya ko. Hinahanap ko ang tunog ng kuliglig sa gabi, ang tawanan ng mga kapatid ko, at kahit ang ingay ng mga tsismosa sa baryo. Isang gabi, hindi ko napigilang itanong kay Amadeo kung maaari ba akong bumisita sa pamilya ko. Kahit sandali lang. Biglang naging seryoso ang mukha niya. Maaari, pero may kondisyon. Hindi ka pwedeng kumain ng kahit anong pagkain galing sa kanila. Kapag kumain ka, hindi ka na makakabalik sa akin. At huwag mong sasabihin ang lahat ng nangyari. Kapag nalaman nilang asawa mo ko, baka agawin ka nila. Marahan akong tumango. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang katotohanan. Pero nais kong makasama silang muli kahit pa sabay-sabay na nagbubulungan ang mga kapitbahay sa pagbalik ko. Basta makita at makasama ko lang ulit ang pamilya ko. Pagbalik ko sa baryo, hindi naging madali. Pagdating ko pa lang, nagsisigawan na ang mga kabataan, sabay takbuhan. Ang mga kapitbahay, halos sabay-sabay na sumisilip mula sa bintana. Ayan na si Lorena. Diyos ko, parang hindi na tao. Rinig kong sigaw ng isang matanda. May ilan pang nagsipaghanda. Wari ba'y may masamang espiritu akong dala. Pagdating ko sa bahay, agad akong niyakap ni Mama. Simula nang huli kaming magkita, bigla siyang tumanda. Para bang napakatagal na panahon kong nawala sa kanila. Gayong ilang buwan pa lang naman ang pananatili ko sa mundo nila Amadeo. Labis-labis ang pag-aalalang nararamdaman ko. Bakas kasi sa itsura ng aking ina, ang labis ring pag-aalala at para bang gabi-gabi siyang umiiyak, mugtong-mugto ang mga mata niya. Magtatanong na sana ako, pero napansin niya agad ang malamig kong balat at ang kakaibang lingling sa mga mata ko. Anak, bumalik ka. Anong ginawa nila sa'yo? Nanginginig ang boses na tanong niya, hindi ko masabi ang totoo. Sa loob-loob ko, ramdam kong pinagmamasdan pa rin ako ni Amadeo kahit nasa piling ako ng pamilya ko. Dahil sa pag-aalala ko sa kalagayan ng aking ina, hindi agad ako bumalik sa mundo ni Amadeo. Napagpasyahan kong manatili na lang muna dahil kailangan ako ng pamilya ko. Pero ilang gabi lang ang makalipas, doon na nagsimula ang mas malala. Bigla akong nagkakasakit. Mataas na lagnat, ginaw na hindi ko maipaliwanag. At bangungot gabi-gabi. Sa bawat panaginip, nakikita ko si Amadeo. Hindi na siya ang mapagmahal na lalaki na nakilala ko. Ang mga mata niya'y nagdilim at sa likod niya may mga babae. Mga nakaputing tila kaluluwa. Nakatali ang mga to at umiiyak. Doon ko lang napagtanto, hindi pala ako minahal ni Amadeo. Isa lang pala ako sa marami niyang naisbihagin. Hanggang sa isang gabi, halos mawalan na ako ng hininga. Napilitan si inay na dalhin ako kay Aling Dureng, ang kilalang manggagamot sa baryo. Pinahiga niya ako sa banig. Pinahira ng langis ang aking katawan at sinabuyan ng abo mula sa dahon ng kamangyan. Habang nag-oorasyon siya, biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo. Kahit nakasarado naman ang lahat ng bintana, ang apoy ng lampara halos mamatay.
Malakas ang kapit ng engkanto sa batang ito. Ginapos na siya ng sumpa. Kung hindi natin tatapusin ngayong gabi, tuluyan na siyang kukunin. Iligtas mo ang anak ko, Doreng. Kahit ano'y gagawin ko. Diyos ko, ayokong mawala sa akin ang sino man sa mga anak ko. Ipinagpatuloy ng manggagamot ang kanyang orasyon. Saka pinilit akong painumin ng tubig na hinaluan ng dinikdik na ugat at mga dasal. Nang inumin ko yun, bigla akong nagsuka ng itim na likido. Kasabay nun ay napasigaw ako ng ubod ng lakas. Biglang lumitaw si Amadeo sa harapan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi naman ako nakatulog, pero para bang biglang nagbago ang buong paligid. Nasa ibang dimensyon ako, kasama ang engkantong si Amadeo. Nakasimangot ito at galit na galit. Hindi ka makakataka sa akin. Malakas niyang sigaw sa boses halimaw. Umaalingaw-ngaw yun sa loob ng tenga ko. Halos sumabog na ang ulo ko dahil sa sakit na dulot nito. Ngunit habang nagpapatuloy ang orasyon, tila hinahatak siya papalayo hanggang sa tuluyan siyang naglaho. Pagkatapos nun, biglang bumalik sa normal ang buong paligid. Kasunod ay ang pagbagsak ng katawan ko, pero gumaan ang pakiramdam ko. Unti-unting bumalik ang init sa balat ko. Doon, alam kong nakaligtas ako. Ilang araw pa akong nanatili sa bahay ni Aling Doreng para tuluyan ng magpagaling. Hindi kasi pwedeng basta-basta na lang ako umuwi nang hindi pa nakakabawi ng lakas. Dahil ayon sa manggagamot, maaari pa akong balikan ni Amadeo o di naman kaya ibang engkanto naman ang magkaroon ng interes sa akin kapag hindi ako tuluyang nagpagaling sa puder niya. At yun na nga ang nangyari. Makalipas ang 1 linggo, pagbalik ko sa bahay namin, umaalingaw-ngaw na naman ang mga tsesmosa. Nako, muntik na siyang kunin ang engkanto. Buti na lang malakas ang albularyo natin dito sa baryo. Kung ako sa kanya, mag-iingat na siya sa susunod. Baka balikan pa siya. Tahimik lang akong nakikinig habang hawak-hawak ang kamay ni Mama. Kahit maraming sabi-sabi, mas pinili kong pakinggan ang pintig ng puso ko na muling lumaya. At mula nga noon, hindi na ako muling lumalapit sa puno ng balete o kahit sa anong matatanda o malalaking puno man. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magpapasilaw sa ganda at pangako ng isang nilalang na hindi ko lubos na kilala. Dahil muntik na akong mawalan, hindi lang ng bahay, kundi pati ng kaluluwa. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.